Hi guys, welcome to another video. And for today's vlog guys, ang topic natin ay bantay bata, okay? Bantay bata. Kasi guys, ito talaga guys, with my utmost concern talaga sa mga bata. Hindi lang sa anak ko, kundi sa lahat ng bata, okay? Tsaka ako kasi yung tao na from time to time, may mga nakikita ko sa paligid ko, I used to ask, what happened, diba, like that. At kung yung tao naman open naman siya i-share yung pinagdadaanan niya, at least nakakagaan yun sa kanya. Like what I did when we're in the hospital, okay, for kids. So no need to disclose the name of the hospital. So beside me is a mother with a young man. Okay, sabi ko ano yung karamdaman ng anak mo. Okay. Sabi niya, ang karamdaman kasi ng anak ko, ayaw niya nang pumasok sa eskwelahan. Okay, ayaw nang pumasok ng anak niya sa eskwelahan. Nawala na siya ng interest sa eskwelahan. Sabi ko ba, high school na yung anak niya. His child, his son, parang ano na siya, parang nonchalant siya sa paligid niya, like that. Sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, kasi from Quezon, yung anak niya, iniwan niya sa sister niya dito sa Maynila. Kasi, gusto niya na yung anak niya daw maging matuto na sa buhay, maging independent. So iniwan niya sa sister niya na nagtatrabaho. May mga kapatid naman daw siya dito sa Maynila. So itong son niya, iniwan niya sa kapatid niya. Hindi ko na further ask kung itong si sister niya may boyfriend or may husband. Hindi na ako nag-usisa about doon. Inayaan ko lang magsalita ito si ate, okay? Kasi gusto ko lang makuha yung concern sa anak niya, okay? So sabi niya yung anak niya nga ganun. So sabi ng anak niya, ayaw niya na mag-eskwela. So tinitingnan niya na kung anong problema sa puso, ganito ganyan. Na-check na lahat-lahat, wala namang problema. So the problem of his son is yun lang, ayaw nang mag-eskwela. Traumatic. Like it's like traumatic, 'di ba? Na ayaw niya na mag-eskwela. Hindi naman daw nabubuli, basta isang araw daw sabi ng anak niya, ayaw niya nang pumasok sa school. Mama, pahinga na muna ako. Imbes na mag-second year high school na, wala, ayaw na. So sabi niya, papa-doctor niya, sabi ko kailangan mo sa specialista. Sabi ko punta ka muna sa general pedya. And then the general pedya ang mag-advise kung kaninong specialty kayo. Diba ba to? Okay? So, ayun. Minsan kasi yung mga case na ganyan, hindi ako doktor hindi ako nagtapos ng kursong may kinalaman sa medisina. Ang concern ko lang kasi sa mga bata ngayon, ang daming mga kaganapan na, okay? So, ano ba yung nangyari sa bata? Bakit biglang ganon? Ito kasi si mother daw, yung mother na yon. Nandun siya sa province, she took good care of her mom. Ang sa kwento niya naman, mga maayos naman ang kanilang kabuhayan. Pinapunta niya lang dito sa Manila niya yung son niya kasi gusto niya maging independent na siya na mag-ayos sa sarili niya. Sabi niya baka nanibago na siya na nag-assist sa kaso sa sarili niya, wala nang ganito ganyan. So, okay. So, pwedeng pero bakit mo pa kasi nilayo sa'yo? Wala ka naman pinagkakaabalayan sa probinsya eh. Pwede naman nga kung kasama mo lang yung bata sa probinsya, sa Quezon, di ba? Sabi niya, ang intention niya nga daw, matuto sa buhay. So, matuto sa buhay, mas lalong di ba? Kung iisipin, parang magigilty ka, ba't kasi nilayo ko pa sa anak ko? Ba't kasi nilayo ko pang anak ko at tiniwala ko sa ibang tao, right? Tiniwala niya sa kapatid niya. And tinanong niya daw yung kapatid niya kung anong nangyari. Ang kapatid niya babae. Okay? Oo. Kasi ngayon guys, sa totoo lang, napakarami ng mga pangyayari na minsan out of your mind that these things could happen, right? So, ayun. The best thing talaga yung anak natin, magtiwala sa atin para sabihin nila kung ano yung totoong nangyari, right? Kasi yung bata, minsan, hindi nila sasabihin. Kasi nararamdaman nila na baka hindi ka pahanda pakinggan yung sasabihin niya. Baka yung bata, pinoprotektahan niya din yung isang tao. Kasi alam niya na pag nagalit ka, di ba, ganon. So, ayun, kung may concern kayo na ganon sa anak nyo, na try to be friend with your children. Kausapin niyo yung anak nyo. Show your kids na pwede na kayong pagkatiwalaan kung ano yung mga concern nila para makuha nyo yung loob nila at itiwala sa inyo kasi nakakaawa yung bata like that na trauma, ayaw na magpunta sa school
'Di ba? Hindi naman siguro dahilan dahil wala nag-aasikaso sa kanya, 'di ba? Pagdating sa probinsya, ayaw na din daw mag-aral. So, what happened, 'di ba? So, it's very questionable. So, ito yung panahon na may mga pangyayari na hindi natin inaasahan na pwedeng mangyari. Okay, so this is an awareness for every parent na bantay bata. Okay?